Mga karos, magandang araw po sa ating lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. Bali, today is March 25, araw po ng Miyerkules. Ayan mga karos, medyo sumama po yung pakiramdam ko kanina. Nagpaalam ako sa buong tropa na hindi ako makakapag-update ng umaga. Yan, ngayon pa lang po tayo makakapag-update. Yan, medyo sumama po yung pakiramdam natin pagising po kaninang umaga. Ngayon, makakasama ko si Mrs. Ayan, siya na po yung nagda-drive. Congrats nga pala kay Mrs. kasi pumasa na po siya sa theoretical exam and test. Tapos meron na po siyang student. So syempre sa pagdadrive naman, basta may non-pro or professional na katabi sa driver seats, pwede na po siya. So siya po yung magdadrive para makapagbigay po tayo ng update dito sa mga ongoing project. And nga pala mga karos, congratulations nga pala kila Ma'am Kat and Sir Ray dun sa naging project natin sa Anyana Beller East. Maraming salamat po muli sa tiwala. And congratulations po. Ayan. Ito po yung nakakataba ng puso, yung kanilang message. Ayan, maraming salamat. Okay mga karos, sa hindi pa mga nakakapanood po, please pakipanood nyo sa mga nagtatanong. Nagtataka nga ako, binabanggit ko na po yung mga buong detalye sa vlog, pero may mga nagtatanong pa rin. Baka ibig sabihin ay hindi po nila tinatapos yung video. So ito yung project natin sa Anyana Beller East project. So finished project na po ito. Okay mga karos, samahan nyo po muli kami. Magbibigay ako ng update sa mga ongoing project natin dito, Lumina Homes at saka Tansa Garden Premier Project. Let's go! Tara! Nandito na po tayo sa Lumina Homes Phase 3. Akala mo layo ng binahe, no? Kabilang subdivision lang din naman. Okay. So dito ka muna ha, mag-update muna ako. Ano yung kasunod pag naka-park? Yan, signal. Tara. Okay mga karos, nandito na po tayo. Yan, magandang hapon sa client owner natin dito. Hindi po ako nakapagbigay ng update kahapon sa ibang mga ongoing project. So nakatutok tayo doon sa Anyana Beller East project. Simula umaga hanggang maghapon na po yun. Okay, update muna. Ayan, update tayo. Kay Sandy, good afternoon. Okay, ang mga dumating na materialis kay Sandy kahapon, itong hollow blocks at saka yung trentambag na semento. Okay. So ito yung update. So napaka-importante po sa amin yung pagsasalansan. Kaya yung sako, masinop na pa kami sa mga sako. Hanggat pwede pa, tinatabi namin. Tapos waterproofing ng mga pader, ayan, okay na po yan. Naka waterproofing na. Tapos kailangan pa natin ng additional na buhangin. So sa tansya mo kuya, 2 cubic. Sige, okay. 2 cubic ng buhangin. Yan, hanggang dito yung waterproofing natin. Kasi itong part na to, yan po isa pinturado. Tapos maayos na rin yung plasters ng ating poste at saka ng wall cladding. Okay na rin siya. So pwede na po tayo magpa-schedule na installation ng deco stone. Pero may kulang pa kasi na 4 na box dun sa project natin. Dun po kasi sa tile center. Tapos meron na rin po itong pintuan dito. Safe na yung bahay. Tapos yung bintana, yung mga basag na salamin, ipapaayos po natin lahat yan. Ibang gamit nandun sa taas. Tapos kailangan na rin natin dito siguro ng metal studs para sa room partition. Yan. Bati muna. Ricky, good afternoon. Good afternoon, baba. Ayan, bago na pala ni Ricky yung bintana rito na ibaba na para pagka nagpakabit ng aircon, wala na magiging problema. Tapos yung ceiling framing natin, yan, bali cove ceiling po ito, yung gagawin dito, yung cove ceiling. Kuya Boy, good afternoon po Kuya Boy. Yan yung ating electrical, bali 8 pin light po, paikot yan, tapos isang center light. Kaya Richard, good afternoon po. Oh, ganda na pala ng header dito. Maayos na, malinis na. Boy, good afternoon. Saka yung dito po banda, bali sliding door to, kaya pinapatibag na natin. Saka kay Bilog, good afternoon Log. Yung huling kinuha mo sa hardware, yung andag doon? Carrying channel. Yan, 3 lang nakuha mo? Okay, kumuha pa sila ng 3, then electrical tape. Tapos sinalansan na po nila yung materialis dito. Ayun yung mga materialis natin, nakikita natin dito. Abakala, para magtitinda kayo. ang ayos tingnan nyo pati ito. So ito yung naidagdag na ano dito, semento. Magtitibag si Epoy. Sige Poy,
Yan, dito na ako sa labas. Okay, bali kulang nga ng buhangin at ayun yung mga naidagdag nila kasi kahit naman pag wala po tayo rito, pwede naman po silang kumuha sa hardware. So yung ceiling nabitin po sila sa caring channel. So yung ginagawa na ni Bilog. Tapos tawag na ako sa hardware ngayon para makapag-deliver ng buhangin. Ayan, tapos papadeliver na rin tayo ng mga metal studs. Yan, para rito, para may stock na ulit. So kami nila client, mas gusto ni client ngayon na bilhin na ng bilhin yung mga maraming materyales para hindi na po tayo mamumblema sa pagtaas ng presyo. Yun nga lang, nakasalalay pa rin po sana sa area. So pinokontrol pa rin natin kasi kagaya nito, kapag magle-layout ng tiles, dapat wala pong mga materyales. So isa yan sa mga disadvantage. Kailangan maluwag yung area. So ito yung update. Yung hollow blocks pala ang paggagamitan nun, yung tinanggal po na pintuan dito. Ayun yung tinanggal na pintuan, doon po banda. So asintadaan yan, tapos dadagdagan yung landing space bago umakyat ng hagdanan. Kasya na ba yung tatlo mo? Okay na yan? Wala pala isa. Ba't tatlo lang kasi ginawa mo? Dapat pala kasama sa CR, sir. Okay. Sige, pagkano na lang ha. Baka na lang. Okay. So, doon naman tayo sa kabila, magbibigay ng update. Tara. Doon pa. Oo. Masikip dito. Titingnan mo rin yung double parking. Baka may mga dadaan. Doon pa. O kasi pag, ayan may mga nakatapatan kasi. Hindi yan. Sige pa. Sige pa. Yan. Okay. Ayan, magandang araw din po sa client owner natin dito. Ayan, balik trabaho po yung mga galing sa Anyana kahapon. Kuya Rigor, good afternoon po Kuya Rigor. Tsaka kay Mot, good afternoon. Ayan bali ito na po yung ginagawa ni Mot dito. Nagpipintura na po siya ng pader. Isa lang naman po yung ginamit na pintura dyan. Kung ano yung sa taas, ayun na rin po yung sa baba. Bali cappuccino yan. Tapos yung lumang paint dito po sa dito sa dating existing na wall, yan, dinoble lang po natin, retouch lang natin siya. Okay, ang pinagagawa dito ni Master Jojo kila Kuya Rigor, pinapakinis na po itong mga kiln dry na binili natin din sa hardware. So gagamitin po kasi itong pang wall accent. So kaya ito yung nakita natin, pinipinturahan na siya. Mas gusto doon ni Master Jojo na makinis na to para hindi na po mahirapan pagka nandun na sa pader. So kanya-kanyang diskarte tayo Tapos ito na yung tinatrabaho ni Mot dito. Pipintura na po siya ng pader. Yan. Baliktad pala to mga karos. Ito pala ay dapat sa kabilang side, sa labas sana yan. Kaso nga lang naikabit ni Kuya Boy dyan. Wala namang kaso. Kasi ito yung mga downlight. Yan, nakakabit na po. May mga cabinet. Tapos si Master Dindo nandito. Master Dindo, good afternoon po. Good afternoon po. Yan Si Louie, kuya. Sa bali, sir. Sige. Hindi na ako aakyat, kuya. So ipinagpapatuloy po ni Louie yung mga trabaho dyan sa taas. Ang kulang dyan yung floor drain. Kasi yung abang hindi compatible dun sa drain na ginawa namin. So ito yung materials natin. Alin po? Kailangan talaga kuya, malinis na. Hindi, kung okay na yung lahat ng ceiling mo, pwede ka na mag-line wash. Kaso nga lang ito, yung mga yon dyan ikakabit kalahati nito pataas. Okay. So pwede ka mag-line wash na dyan sa taas, pero lahat ng preparasyon mo na tapusin mo. Louie, good afternoon. Hey Louie. Okay ka na? Accessories. Ito dito sa okay na rin ba to? Sa lababo? Ayos na. Ayan na. Hindi pa yan. O nga pala, complete. Louie, i-ano mo na to, i-layout mo na to. Para matabas mo lang. Pwede ka naman mag-layout dito na nandyan si Kuya Dindo, di ba? Tatanggalin ko na to Oh, yan. Layout mo lang to. Tapos para matabas mo yung mga tiles. Okay, saka na, para malalim na yan.
So ito yung ating update dito sa project sa phase 3. Ang daming ginawang preparasyon ni Kuya Rigor dito. Pakadaming kahoy, Diyos ko. Ay, oo nga no, hindi nga siya makinis no, Kuya. Kaya, ay, ano yan, nililihan mo na kagad. O, rekta na pala eh. Masilya. Ayun. Primer ulit. Ano bang pintura nito, boss? Meron. Ayun oh, nandito sa plano. Oo, hindi, nandito. Orange, nakita ko dyan eh. Ano? Hindi yan. Yan. Hindi, dito ikakabit yan dito. Ito yan, Kuya. Saan na yun? Yung TV console na. Ayan oh. Mimosa Leaf Davies. Yan dito. Di ba? Dito siya may Dito, oh, yan. Dito yun. Pababa, dito. Ikakabit ni Jojo rito eh. Ito yung sukat. Ha? Iba-iba yung sukat nito. Hindi, ang sukat niyan yung mas makapal. Makapal. Yung maliit dito sa taas. Yan. Puro mimosa. Mimosa rin yan. Mimosa. Sinalagay ito. Dito. Hindi, ano yan? Iba yan. Iba yan. Oo, iba. Kahoy kasi yun, kaya kala mo yun eh. Okay. Ayan o, nakalagay naman dito Mimosa Lip eh. Yan sa taas. Na mga, ano, yung cabinet. Oo. Yan. Tapos ito, nakaano na po siya. Para may panlaban na sa tuwing uulan. Naka-primer. Huling-huli po yan. Kapag natapos lahat ng paint dito, saka na po yan. Tapos may mga touch-up pa po tayo rito sa ano, sa trusses na ginawa natin at saka dito sa bubong. Pwede na si Mrs. sa highway. May student na eh. Yung nakaraan, doon lang kami sa subdivision nag-practice. Ay, good. Eh, andito na rin. Yeah. Chip! Ay, yeah. Ayan. Yung mga guard sa Lumina naglipatan na ng ano dito sa Tansa Garden Premier. Yan, ang ganda ng weather mga karos. Pag ganyan ang sikat ng araw, maganda yung vlog natin sa camera, hindi madilim. Dapat ang tawag dito Pine View eh. Daming pine tree. 'Di ba? Mas maraming pine tree rito kaysa doon sa ano eh, sa Pine View eh. Okay, dito na tayo sa Tansa Garden Premier Project. Pag si Mrs. nasana ito mag-drive, ayan, meron na tayong makakatulong sa mga project natin. Minsan kasi may agarang kailangan na materyales, maaaring si Mrs. na ang tatakbo doon. Tapos ako naman, makakatutok na ako ng paunti-unti sa mga ibang mga malalayang project. Ayan. Saka pala mga karohos, yung sa New Leaf sa Division, yan, doon sa may Osorio, minub po namin yung ocular doon. Yan, shoutout po kay Ma'am Kathleen. Ayan, alam ko lagi siya nanonood. Yan ma'am, makakapunta rin po tayo doon sa bahay niya. Yan, konting tiis lang. Okay, update. Magandang araw kila client owner. Adonis, good afternoon. Yun oh. Ito na pala yung gate. Wow, ang ganda-ganda naman ang gate ni ma'am, ni client. So, ang detalye, sa may bandang gitna, doon magkakaroon ng malapad na design na gamit po yung tubular. So 2x4 ginamit namin. Sa framing nito is sa 2x3. Tapos ang pagitan po nito every 1 inch. Yan, 1 inch po yan. So ito yung pinapaliwanag ko. Mas maraming materyales na ginamit. So sa gate pa lang, bigyan ko kayo ng idea. Ano na po to? Pag natapos yung gate, kasama yung pintura, kasama yung mga hinges, nasa more than 30,000 po. Ito. Kasi yung materials na dumating na yan, nasa 18,000 plus. Siyempre, may mga tubular hinges pa tayo na ginamit. Magkakaroon pa ng handle yan. Pang primer, pang masilya, and top coat. So, nasa 30,000 plus, more than. Siguro kulang-kulang 40, mga ganun.
So yan ang presyo. So gate pa lang kung sa magtatanong. At syempre, materyales pa lang yun. Wala pa doon yung kawang gawa natin, labor cost. Hindi pa kasama. Ang kasama ni Adonis dito si Master Jojo. Master Jojo, good afternoon. Yan, bali nagtatabas pa lang po siya ng ating mga plywood para sa TV console. Yung design, ipapasa sa akin ni client owner, pati yung sa walk-in closet. Yan. So inaasikaso lang muna ni Master Jojo yung pag-assemble ng box. Tapos ang dami niya rin gagawin dito. May bar counter tayo rito, may walk-in closet, tapos may dalawa tayong TV console. Yan, medyo madami-dami yung gagawin. Si Rusty nga pala, nagpaalam sa akin na hindi siya makakapasok ngayon. Yun yung kasama natin na yun ay masipag pumasok po yun. May importante lang po siya talagang lalakarin ngayong araw. Ayan. Bali yun dito banda sa sa harapan ng bahay. Talagang request talaga nila na medyo hindi masyadong kita yung loob. Pero yung sa gilid, yan aprobado naman na po kay client owner yan. Ayun, ang dami ng bakal. Mas marami yan nung dumating dito ng deliver. Tapos ang pinaka outcome nito mga karos, kasi ang problema namin sa ganitong klaseng disenyo, yung ibabaw niya ganyan. May gagawin pa po kami dyan para hindi matakpan. Kasi sa mga tubular po kasi kailangan yan hindi pinapasukan ng tubig, lalong-lalo na yung mga naka horizontal. So ito naman kasi kapag naka vertical, pasukin man ng tubig, magdadrop lang po siya sa baba. Okay lang, pero mas maganda pa rin na hindi po siya nababasa. So 2x4. Tapos ito 1x1 tubular. Plus gumamit tayo yung framing natin isa 2x2. Ito yung mga tubular hinges natin. Ayan. Ayan. So makikita natin dito sa harapan ng bahay, meron tayong service gate. Yan, single yan. Tapos dalawang gate na may folded gate. So 4 na panel sa isa. Ayan. Sa garahe, actually itong area na to pwede rin po itong maging garahe. Yan, kung halimbawa meron pa silang isang kotse, kaya ganyan po yung disenyo niyan. Makikita nyo, sementado po siya. Tapos ito, isa plano nila rito, maglalagay sila ng garden, pati ito dito sa gitna. So yan yung pinaka plano. Kamusta ang experience mo sa gate nila, ma'am? Ano masasabi mo doon? Maganda at matrabaho. Kita mo, sa dami ba naman yan, trabaho yung gate. Yun na. Pero masaya naman tayo kasi nagagawa natin yung gusto nila client. Kung ano yung gustong ipagawa nila, yan nagagawa po natin. Gate pa lang sa materyales, ito kulang-kulang 40,000 na. Dito pwede naman mauna yung di ba? Yung box lang muna. Tapos ang request niya pala sa atin, tago din daw yung mga saksakan. Yung mga niya, LAN. Yung LAN nakatago din. Tago. Mukhang mapapalaban ka na naman dyan. Nagawa natin sa sa Anyana. Ayan. Ang lang po, ang detalye lang po talaga mga karosa, gusto nilang itago yung mga saksakan. Gusto lang din namin malaman kung ano-ano yung mga ilalagay. Importante po 'yun. Kasi may mga wiring po kasi, kunyari sa internet na maiksi siya. Meron naman pong ibang mga wiring mahaba. Kaya kung ano po yung mga ilalagay natin or ipapatong natin sa cabinet ng TV console, kailangan may on-hand na tayo. May pakita na po kagad doon sa karpentero. Siyempre kasi yung mga distansya po kasi niyan, po namin, kakalkulahin po namin lahat para pagka natapos tayo, hindi ho tayo magbabaklas. Yan. Tapos sa TV console naman, pwede muna mauna yung box niya.
So yung box niya pati doon sa second floor. Ngayon, magpapasa sa akin si client nga ng design. So may pagpapatuloy na bukas yung pinaka-disenyo ng TV console. Wala pa akong idea kung gagamitan ba natin ng wall-fluted panel to or ng UV board. Pero feeling ko doon naman ang bagsak niyan. Tapos syempre may mga pailaw po yan. Okay, ito muna yung update natin dito sa Tansa Garden Premier Project natin. So ito po yung gate na ginagawa nila Adonis. Yan, bali dito nga isang single, tapos dito 2-door gate siya pero 4 na panel. Yan, 4 na panel siya, bali folded gate. So bifold din po ito, yung gate dito. Pareha lang po siya. So isa to sa pinakamalaking project na ginawa po natin simula nung nakontrata tayo. So itong Tansa Garden Premier Project. Malaki rin po yung sa Riego de Dios Project, pero kung paramihan ng trabaho, mas maraming trabaho ang ginagawa dito. Yan. Balita ko nga, ihahabol pa nila client yung tiling works dito. Yan yung pagpapa-install ng tiles dito. Mukhang ihahabol pa pati po dun. Yan, malapit-lapit na. Yan. Yung mga trabaho natin sa Lumina, dahil nandito na yung tropang Anyana. So ang project natin ngayon na ongoing is 4. 2 sa phase 3, isa sa phase 4, tapos ito. So nandun na sila master din do. Yan, bibilis na yung turnover natin. Ayan po mga karos, okay na tayo rito. Bali meron pa kaming isang pupuntahan, yung project natin sa phase 4. Pero dapat dinaanan na namin yung kanina, pero yung susi kasi na kay Master Jojo. Ayan, kinuha na po natin. Let's go. Phase 4 tayo. Check natin yung mga nagawa ni Master Jojo dun sa mga finishing carpentry. Siya na driver ka, Donis. Thank you Rita, Donis Salamat. Sige. So ito po yung mga materyales ng gate bago po tayo umalis. Yan na pinaalala ni Adonis. So welding rod, 50 pieces na 1x1 po yan ng mga tubular. Tapos dalawang 2x4 at 15 pieces na 3/4 by 3/4. So 18,000 po mahigit yan. Yan na, yung mga bakal pa lang. Wala pa yung mga pangmasilya. Mukhang hindi ko pa yata nababayaran to kay Ma'am Melanie. Oo nga. Kasi pink May utang tayo kay Ma'am Melanie. Kailan ko ba pina-order to? No, Sabado pa. Anong araw na ngayon? Oo. Sige. Sa phase 4 muna tayo. Tara. Pinadaan ko si Mrs. dito sa Masikip kasi madala siya dun sa highway. Sabi ko wag siyang matakot, matututunan niya rin lahat. Ayan na. Ayun. Diyan masyado ka namang huminto. Di ba? Stop daw. Hindi yan stop, dire-diretso yan. Ang hinaharang niyan yung mga band. Ito na naman tayo kaliwa na naman yan. Sabi ni Mrs. may na daw siya sa yung pagkakaliwa, kakanan. Basta wag mo lang kakalimutan tumingin ng side mirror lagi So ayan na. So ang sasakyan dapat nandun sa, hindi pa salubong sa papunta rito. Nandun ka dapat. Okay lang, kakain ka talaga ng konting space. Kakain ka talaga kasi masikip yung daan yeah. Kinakabahan ka ba? Ikaw yung kinakabahan Siyempre. Kakabahan ka talaga. Parang may preno ka rin dyan Oo. Yan talaga. Ika nga mas maganda pa ikaw yung nagmamaneho kaysa ikaw yung nakaangkas lalo na sa motor. Kasi feeling ko dito sa gilid parang bubunggo tayo. Din ako, ang feeling ko pag nandyan ako parang bubunggo. Oo. Pero talagang tansya mo, no? Oo. Sige. Kasi sabi mo naman pasok pa lang sa guwit Oo. Ayan mabagal tayo. Ako kinakabahan sa'yo. Ano ka lang? Basta mabagal lang yan. Mabagal lang. Gusto mo doon tayo dumaan sa 0-0 Huwag naman muna. Lagpas na tayo sa gutter Ano sa gutter? Hindi mo naramdaman? May doon, may rampa doon. May rampa ba ron?
Ayan, dito tayo sa kanan ha. Kanan tayo. Okay. Carissa 7 tayo, papuntang Phase 4. Ang kulit ng vlog natin eh, no? Kakabahan ako sa'yo eh. Alma ka lang para Hindi, diyan ka naman kasi talaga matututo eh. Di ba? Sa Phase 4 na po tayo. Yan, diretso tayo dun sa project. Magandang araw nga rin pala kila client owner natin dito. So ito yung panghuling update natin. So 4 na unit yung pinuntahan natin ngayon araw. So ito naman po yung actual na project naman natin talaga. So isa rito sa Phase 4, doon nga sa garden, dalawa sa Phase 3. Yan, bali si Master Jojo rito halos tapos na. Yan, halos tapos na po siya. Babalik na lang po tayo para sa mga finishing installation. So ito yung sa TV console. Tapos ito yung sa bar counter. Dito sa bar counter, marami pa po tayong makikita po rito. Yan. So tiles na lang po to gamit yung 60 by 120. Ang gusto ni client dito yung ganito. Kaso nga lang iniisip ko baka hindi bumagay kasi nakita ko yung plano niya rito. Ang maganda sana rito yung puti. Yung nakakabit dun sa Anyana Beller East project. Yan, puti sana to kasi mahogany yung kulay nung pinaka yung pinaka design dito, mahogany, ganito yung kulay niya. So mas para mas lumabas yung ganda niya, mas maganda sana puti. Kakausapin ko pa si client dito. Yan, may ilaw tayo rito sa pinaka wine rack. Yan, may ilaw. May ilaw rito sa ilalim. Wall fluted panel design to na hanggang dito. Tapos may open cabinet po tayo rito. Yan, open na lang po siya kasi kung may pintuan, makakasagabal po sa dining area. So, dining area nila, siguro 4-seaters lang pwede na. Tapos wiring. So, may mga saksakan po tayong inabang dyan. Tapos, dito naman po. Yan, ito yung ating cabinet. Yan o. Yan. So, less handle na po siya kasi dito pa lang. Yan. Pwede na po to na bilang handle. Yan, finishing na lang po tayo rito. Mauuna lang yung pintura. Si Louie dito na po kasunod pwesto. Yan, dito na po siya. Yan, yung pinapatabas kong tile sa kanya doon sa project natin sa Phase 3. Hindi niya naman po kagad makakabit yun kasi huling-huli na trabaho na po yun. Yan, dito na po siya pwesto sa Phase 4 bukas. Yan, saglit lang po kay Louie to. Yan, medyo matrabaho nga lang yan. Pero siguro mga 3 to 4 days or 5 araw kasama na yung mga installation. Yan, okay na. Tapos dito naman halos tapos na. Yan, pagpapatuloy na lang po yung rito, yung cornisa. Yan, pero bago yon, yung sliding door muna. Yan. Yan na. Wala na rin pong handle. Yan na. Yung cabinet natin dito. So ito ang may handle. Yan. Ayan, ito muna yung update mga karohouse dito sa project natin sa Phase 4. So siya nga pala mga karohouse, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin ngayong araw po ng Miyerkules. Yan, kita-kita na lang po ulit tayo for the next video. Yan, God bless po sa ating lahat. Ito, paalam po muna. Tara!